Amen. So kunin natin ating Bible sa Exodus at buksan natin sa Exodus chapter 16 verses 1 to 18. So I'll be the one preaching this morning para sa ating for the house of my God para marinig niyo muna yung nasa heart ko rin regarding sa ating ah, campaign para sa ating for the house of my God, no? Okay, so since magsisimula na, lahat po ng mga nasa baba na kaya pong umakyat dito sa auditorium. At kung meron pong nasa labas, okay, para magbantay dun sa make sure na ilan lang po yung magbabantay diyan sa may parking pero na kayo po ay nakakapakinig. So magano po kayo sa cellphone ninyo para makapakinig, no? So nandito tayo sa church, the main purpose at kung merong nasa tindahan, pumunta na, amen? Pumunta na dito. Huwag mag-stay doon sa tindahan. Okay, our main purpose bakit tayo nasa church is to worship. Hindi tayo dapat katulad kapag nung dating nandun pa tayo sa luma nating reliyon na pupunta tayo doon sa Misa de Gallo para lang sa puto bongbong. Amen? Okay? So hindi ganon. We go to church for one purpose and that is to worship God at pakinggan yung kanyang sasabihin. Amen? Okay, Exodus chapter 20 or Exodus chapter 16. Exodus chapter 16. So kunin niyo po ang inyong mga Bible at sanayin niyo po ang inyong sarili na meron kayong dalang Bible. Hindi po yung tablet or gadget ang tinitingnan sa Bible app, no? So mas sanayin natin yung Okay, Exodus chapter 16. Basahin po natin ang ang mga verses 1 to 18. Kung pwede po tayong tumayo. We only have 45 minutes para matapos po ito ng 10:30. So, iano ko na lang din, direct to the point din ako sa ating mga messages. Okay, verses 1 to 8, basahin natin ang salit-salitan. Ako po sa verse 1, kayo sa verse 2. At salit-salitan tayo at sabay-sabay tayo pagdating sa verse 18. 18 pala, no? Okay, verse 1, and they took their journey from Elim and all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after their departing out of the land of Egypt. And the children of Israel said unto them, would to God we had died by the hand of the Lord and in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots, and when we did eat bread to the pool, for ye have brought us forth into the wilderness. In the wilderness to kill his whole assembly with hunger. And it shall come to pass that on the sixth day shall prepare that which they bring in, and it shall be twice as much as they gather daily. And in the morning, then ye shall see the glory of the Lord, for that he heareth your murmuring against the Lord, and what are we that murmur against us? But Moses spake unto Aaron, and say unto all the congregation of the children of Israel, come near before the Lord, for he hath heard your murmurings. And the Lord spake unto Moses, saying, I have heard the murmurings of the children of Israel. Speak unto them, saying, at even ye shall eat flesh, and in the morning ye shall be filled with bread, and ye shall know that I am the Lord your God.
And when the dew that lay was gone up, behold, upon the face of the wilderness they lay small round thing, as small as the whore rose to the ground. This is the thing which the Lord had commanded, gather it, and every man according to his eating, an omer for every man according to the number of your persons. Take ye every man for them which are in his tents. And when they did meet, or verse 18 altogether, and when they did meet it with men and omer, he that gathered much had nothing over, and he that gathered little is no lack. They gathered every man according to his eating. Okay? In this passage, binasa natin, but I will be concentrating sa verse 12 and 13, na ang Panginoon is able to provide. God is able to provide. But problem lang natin dito sa Exodus chapter 16 is, tawag dito, ito yung problem na nag-provide ang Panginoon not because of what they are doing that is right, but because of their murmurings. Amen? Actually, kung lalagyan natin ng title yung Exodus chapter 16, Hear the Murmurings. No? Puro murmurings ito. At si Moses, naramdaman niya yan. Si Aaron, naramdaman niya yan. At ang Diyos, nagsabi rin. No? Pero alam niyo yung provision ng Panginoon, if you will look on verse 12 to 13, ang sabi niya dito, I have heard the murmurings of the children of Israel. Speak unto them, saying, At even ye shall eat flesh, in the morning ye shall be filled with bread, and ye shall know that I am the Lord your God. Ang sabi ng Panginoon, pakakainin ko kayo. Kahit na nagmamurmur kayo, meron pa rin kayong pagkain. Merong flesh in the evening, merong special bread in the morning, that is manna. At ang sabi sa verse 13, and it came to pass that at even quails came up and covered the camp, and in the morning the dew lay round about the host. God is able to provide. Amen? God is able to provide. Pero I pray na ang pinakaano natin ngayon is, since nasa ano tayo yung for the house of my God, I want to preach a message about experiencing God's provision continuously. Experiencing God's provision continuously. Ang Panginoon, kahit na nagmumurmur ka, nagpo-provide pa rin ang Panginoon. Kaya nga lang, tanda natin, pag nasobrahan ka ng murmur, pwede kang patayin ng Panginoon sa pamagitan ng pagkain na binigay sa iyo. Amen? Amen? Pero maganda rito, gusto ko nakita natin dito is paano natin ma-experience yung provision ng Panginoon that even in the wilderness, God is able to provide. At para hindi matapos yung provision ng Panginoon at continuously we will experience God's blessing. No? Paano natin ma-experience ito? Yun ang tatalakayin natin this morning. So tayo po muna yung manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, bigyan niyo po ako ng wisdom as I preach your word. At dalahin ko po Panginoon as we look on this passage, na bagamat sila po Panginoon ay nagmurmur, and yet you provided for their needs Panginoon, how much more if we will do your thing Panginoon? How much more Panginoon if we will i-accomplish yung purpose na naiso po sa aming mga buhay. How much more kapag ginawa namin Panginoon ang kalooban niyo po. So tulungan niyo po kami Panginoon, bigyan niyo po kami ng heart, Panginoon, na makinig sa inyong salita. At dalangin namin, Panginoon, that as we desire your blessing, as we desire your provision, as we desire your working, Panginoon, sa buhay namin, Lord God, makita namin, paano ka po ba mag-work? Paano ka po ba mag-provide? Paano ka po ba mag-bless continuously? And I pray that you will bless Laloma Baptist Church continuously, that you will provide for our church, that we will see your power, Panginoon, that we will see, Panginoon, kung paano niyo po kami gamitin for the world missions, gamitin para makita rin po as an example ng isang matapat na church na binibless niyo po, Panginoon. Lord God, we want to be an example. We want to experience your blessing. We want to experience your working, Panginoon, continuously. So tulungan niyo po kami, Panginoon, na maki-realize namin ang mga bagay na aming maririnig mula sa inyong salita.
At i-bless po Panginoon ang heart ng bawat isa. Ito na po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So hindi ako magpipreach about patungkol sa building lang natin, kundi gusto ko ma-experience natin yung provision ng Panginoon continuously. If you will study the Word of God, maging direct na po ako dito. If you will study the Word of God, you will find the times o yung events that you will see how God provides, you will see God providing. Isang bagay na makikita nyo, no, kung pag-aaralan nyo, kailan pa nagpo-provide ang Panginoon? Bigyan ko lang kayo ng ilang passage, o hindi enough yung time natin for the passage, but ilang example, kailan nagpo-provide ang Panginoon? Okay? Sa isang makikita natin dito, when God asked Abraham, makikita natin ang Panginoon nag-provide when God asked Abraham to make the greatest sacrifice, and that is sacrificing His own son. Okay? Kailan nag-provide ang isa sa provision na ginawa ng Panginoon na napakatinding provision? Bagamat maraming victory si Abraham, pero isa sa pinaka-greatest provision na in-appreciate niya, bagamat isang ram lang ito. But God provided a ram for His sacrifice dahil yung time na yun, sinabi ng Panginoon, Abraham, I want you to worship me in Mount Moriah sa pamagitan ng isang sacrifice. Pero kakaibang sacrifice, as the sacrifice is own son, Isaac. Okay? Nung si Abraham sumunod sa Panginoon to sacrifice his own son, Isaac, bagamat hindi inalaw ito ng Panginoon, hindi niya hinalaw na mamatay si Isaac, pero doon natin nakita that God provides. And it is the first time, in that passage, that is the first time na tinawag ang Diyos, Jehovah Jireh. God provides. Okay? Kasi merong isang tao na sumunod, willing sumunod kahit mahirap yung ipapagawa. Susunod siya at dahil ginawa niya yun without murmuring, nakita natin God provides. Okay? Sometimes nagpo-provide ang Panginoon out of murmuring kasi para lang ka, pero hindi naman maganda kung bakit nagpo-provide ang Panginoon kasi nag-murmur ako, no? Pero nagpo-provide ang Panginoon, one of the greatest provision na ibibigay sa iyo ng Panginoon when you obey God kahit na napakahirap ng pinapagawa. Second thing, makikita natin when God calls Elijah. When God calls Elijah to be used by Him. Kailan nagkakaroon ng provision ng Panginoon? When God calls for somebody para gamitin sa ministry. Okay, gusto kong i-emphasize ulit sa church natin na one of the ng pinakamataas na calling is to be in the ministry. Alam ko maraming trabaho, maraming works na pero I pray na bawat trabaho natin, dinededicate natin yan para sa gawain ng Panginoon. Amen? At once na tinawag ka to be full-time, isa yan sa pinakamahirap pero one of the greatest calling. Amen? At once na nag-call ang Panginoon pag nagtumawag, na tinawag niya si Elijah, wala siyang pwedeng hindi siya pwedeng maging dumepende sa iba. Dahil nung siya tinawag ng Panginoon, si Elijah ang tinawag ng Panginoon na magsalita ng matitinding salita na ikakagalit ng hari. Kaya nung nagsabi siya regarding sa drought, wala siyang magagawa. Sabi ng Panginoon, magtatago ka. Sasabihin mo to kay Elijah, pagkatapos magtatago ka, ako magpo-provide. And God provided for him sa need niya dun sa brook Cherith at sa pamagitan ng mga tawag dito yung ibon na yon? Raven. So nagpo-provide ang Panginoon kapag sumunod ka sa kanyang panawagan. The same way, nung siya ay nandun sa may nung naubos na yung tubig sa brook, nag-provide uli ang Panginoon sa pamagitan ng isang widow sa Sariphat. So ang Panginoon nagpo-provide kapag meron pa siyang pinapagawa na mahirap at willing kang sumunod, magpo-provide ang Panginoon. If God calls you in the ministry, God will provide. Amen? Third, when Israel was called out by God from Egypt. Pag tayo ay tinawag ng Panginoon palabas sa Egypt. Pastor, kailan itong nangyayari? Alam niyo ito, no? Ito yung nangyayari sa bawat Kristiyano. Pag tinawag tayo ng Panginoon sa isang trabaho na hindi kalooban ng Diyos.
Egypt. Pag sinabi natin Egypt, you're working in the world. Maraming trabaho na pwedeng pasukan ng isang Kristiyano, pero maraming trabaho na hindi pwedeng pasukan ng Kristiyano. Kung Kristiyano ka, hindi ka pwedeng magtrabaho sa casino. Amen? Amen? Kung Kristiyano ka, hindi ka pwedeng magtrabaho sa bar. Lalong-lalo na yung dancer, no? Amen? Okay? May mga trabaho na hindi mo pwedeng pasukan. Kung alam mo yung trabaho na yan ay nagbibigay ng trabaho hanggang Sunday, hindi yan trabaho na galing sa Diyos, yan ay Egypt. Mataas ang sweldo, pero hindi kalooban ng Panginoon. Hindi kalooban ng Panginoon na mawala ka sa church. Kung ang reason bakit hindi ka umati ng church service every Sunday and every Wednesday because of your work, at hindi ka makapag-sacrifice, na kahit na may opportunity naman, kung kaya mo naman, alam nyo, Egypt yan. Pero isang bagay, when God called Israel, called out by God from Egypt, anong ginawa ng Panginoon? Lalabas sila. Walang-wala silang pagsisimulan. Hindi nila alam kung saan sila magsisimula, anong gagamitin nila, anong ginawa ng Panginoon? God provided. Binigyan sila ng favor, and one of the sinabi ni Moses, sa lahat ng Egypt, pag lalabas kami, magbibigay kayo something. And they gave gold, silver, large amount ng gold, silver, and clothing, and household items. Lahat yan binigay ng mga Egyptian. Why? Para matanggal yung curse sa kanila. Pero binigyan sila ng favor ng Panginoon. Once you stand up for God, magpo-provide ang Panginoon. Amen? Kapag mag-stand ka for God, magpo-provide ang Panginoon. Another thing na makikita natin, kailan nag-provide ang Panginoon, maraming may istorya sa Bible. But one thing sa New Testament, makikita natin, when the Lord Jesus Christ preached for more than 5,000. Nung nag-preach siya sa more than 5,000, ano ginawa ng Panginoon? Dahil yan ay patungkol sa preaching. No? Preaching of God's Word. Alam nyo, nasa next slide na tayo, Brad. Kung ito ay patungkol sa preaching ng salita ng Diyos, ang Panginoon magpo-provide. Bagamat kulang yung 5 loaves and 2 fishes, pero ang ginawa ng Panginoon, bilinis niya yan para lang makapag-preach. So kailan nagpo-provide ang Panginoon? Nagpo-provide ang Panginoon every time na alam natin na pinapangaral yung kanyang salita para ang mga tao ay maligtas, para sila ay ma-disciple, para sila ay ma-strengthen sa kanilang Christian life, para sila ay mag-grow. Every time na may gagawin na ganyan, God will provide. Kaya alam nyo kung makikita natin dito, kailan tayo dapat magpagamit sa Panginoon? Kailan tayo dapat mag-sacrifice? Mag-sacrifice tayo kung may nakikita tayo na pinapagawa ang Panginoon na kahit mahirap, sige lang, gawin lang natin. God will provide. Pag may mga tinawag, huwag kayong matakot. God will provide. Okay? Kapag may challenge sa atin to stand for what is right at mag-stand para sa Diyos, God will provide. Pwede kang matanggal sa trabaho sa iyong stand para sa Panginoon, God will provide. Amen? At lalong-lalo na kapag pinapangaral ang salita ng Diyos, God will provide. Yung gawain natin sa ating church, if we want to have a good, marami pa tayong maabot, mas marami pa tayong attendance na yung mas marami pang tayong may malagay dito sa church, tapos ma-accommodate pa natin ng mas marami than we need yung building, God will provide. Ayaw ko magduda sa Panginoon. Ang prayer ko, Lord, tanggalin mo yung unbelief ko that you will not provide, na nasa isipan natin na hindi na kaya mag-provide ng Panginoon for the next property. Kaya pa ng Panginoon as long as ang goal natin is for others para makapakinig. Amen? As long na may ano yan. So 3 bagay po. No? How can we experience God's provision continuously? Number 1, let us continue fulfilling His purpose. Let us continue fulfilling His purpose. Tingnan niyo pang Ephesians chapter 1 verse or Philippians chapter 1 verse 6. Ang sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident on this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Okay?
Ang sabi dito, yung provision makikita natin according sa pinaka-purpose ng Panginoon. God, sabi dito, being confident on this very thing that He which hath begun a good work in you, yung sinimulan niyang good work sa iyo, ikaw ay naligtas. Ang good work na ginawa ng Panginoon, ang unang-unang good work na ginawa ng Panginoon, para sa akin, ang pinaka-best, is yung salvation. Amen? Yung second is kung paano tayo i-bless para maging blessing sa iba. Amen? At kung paano ka bless, marami sa atin could testify na nagsimula tayo in a humble beginning, walang-wala, and yet for several years we are listening to the Word of God, applying God's principle, anong nangyari? Bless tayo ng Panginoon. And sabi ng Panginoon, kung nagsimula siya ng good work sa inyo, He will perform it until the day of Jesus Christ. Yung provision niya is nandyan because He wants to do it na makita mo sa buhay mo continuously, hindi nagtatapos. Until such time na nandun na tayo sa harapan ng Diyos na hindi na natin kailangan lahat ito. Pagdating sa langit, wala ka na ipagpipray. Amen? Pagdating sa langit, wala nang provision na kailangan nating Lahat na nandun ay kailangan na nandun na kailangan natin. Patandaan natin, God's provision is also concentrated in fulfilling His purpose. In fulfilling His purpose. Kahit dahil may purpose ang Panginoon, ang nasa isipan ng Panginoon, He will provide as long na magawa yung purpose ng Panginoon. Amen? Tingnan nyo ang Matthew. Dahanan lang natin ng konti yung Matthew chapter 28. Yung Matthew chapter 28 sa Great Commission, ang pinakamatinding promise dyan na yung Great Commission is pinalamanan ng dalawang promise. Bago sabihin ng Panginoon yung word na go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you. Dalawang promise ang nagpalaman. Ang first na promise is, all power is given unto me in heaven and in earth. Yun ang unang sinabi niya sa verse 18. Ibig sabihin, kapag gagawin natin Great Commission, He is willing to use every resources na meron sa langit at ganun din sa lupa. The power is available kung gusto nating tawag dito, mag-cause tayo ng mga may masisave, mag-cause tayo ng salvation ng marami at mag-preach tayo. Sabihin ko sa inyo, God is willing at available yung power na yan that He promised. Then another promise na sinabi niya, and I am with you always even unto the end of the world. Yung kanyang presence, hindi mawawala kapag ginagawa natin yung purpose niya. Ang problem dito, pagka nawala na yung purpose, listen, thank God for 45 years ng church. Thank God for great blessing. Marami nang na-establish sa buhay ninyo. But once na nagbago ang purpose ninyo, ang purpose is hindi na yung purpose ng Panginoon, magsisimulang babagsak yung mga business natin. Magsisimulang mawawala yung mga blessing natin. Because lahat ng blessing at provision ng Panginoon, ang pinaka-purpose niya is to accomplish His purpose. Amen? Romans 8:28. Romans 8:28. Gustong-gusto natin sabihin to. And we know that all things work together for good to them that love God. Pero sabi diyan, to them who are called according to His purpose. Kayang pagtagpi-tagpi ng Panginoon, kayang pagdikit-dikitin ng Panginoon ang circumstances, kayang gumawa ng Panginoon ng maraming way para makita natin that all things work together for good. Pero kailangan makita natin to according to His purpose, not in our purpose. According to His will, not our will. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng success, hindi tayo nakaka-experience ng blessing or provision ng Panginoon because sometimes it is according to our purpose, not according to God's purpose. Amen? Anyone who step outside God's will not experience the continuous provision of God. Once na nagano ka, okay?
Nagsisimula kayong mga nagsisimula ng business ninyo, maliit pa lang yan, kayong nagsisimula ng mga trabaho ninyo, simula ka pa lang sa trabaho, gusto mo ng provision ng Panginoon, huwag kang umalis sa kalooban ng Diyos. Pag umalis ka sa kalooban ng Panginoon, hindi niya maibigay hindi mo maramdaman. And sometimes, maraming Kristiyano, sabihin ko lang sa inyo, pagod na pagod tayo because we are just doing our best para lumago yung gusto nating palaguin, pero hindi natin kasama ang Panginoon. Ibang-iba kapag kasama mo ang Panginoon. Kaya kung minsan makikita nyo, nagtrimula ka ng business, sara, tapos business ulit, sara, business ulit, sara. Sometimes, ang dami mo nang iniisip na alam nyo kung bakit walang talaga? It might be na ano ba yung purpose mo? Pag tinanong ka, anong purpose mo? Kung sasabihin ng Panginoon, bibigyan kita ng kalakasan, bibigyan kita ng skills, bibigyan kita ng talino, bibigyan kita ng mga bagay na para magawa mo ang mga bagay mo na to. Pero anong gagawin mo sa blessing na ibibigay ko sa iyo? Dapat may purpose ka. And that purpose must be the purpose of God. We ought to do something according to His purpose. Merong intended. God's provision is aligned. God's provision is always aligned with His purpose. Alam niyo si Joseph? Si Joseph, pinurpose ng Panginoon na siya ay i-bless. Pero tandaan natin ang Panginoon ng provision. Pag sinabi kong ina-align niya according to His purpose, maraming ginagawa sa buhay natin. And sometimes, para i-bless niya si Joseph, Joseph was greatly used by God to parang tawag dito, i-preserve ang bayan ng Israel. Pero alam niyo kailangan gawin? Bago i-bless ng Panginoon si Joseph, hinambol niya muna ang isang mayabang na bata. Sometimes kailangan muna tayong tanggalin yung yabang. Hindi magamit ng Panginoon ng isang taong mayabang. Ang pinakamagandang anghel, pinakamagaling na anghel sa lahat na nilikha ng Diyos ay si Lucifer. Pero hindi niya kayang gamitin si Lucifer dahil sa pride. And sometimes kailangan tayong i-break ng Panginoon. Sometimes kailangan tang dumaan sa pagbi-break ng Panginoon. Tingnan niyo to, gaano tayo kayabang sometimes we do not listen to our teachers. We do not listen to our parents. We do not listen to our leaders. I-respect natin ang authority. Kailangan i-humble tayo ng Panginoon. Si Joseph, hinumble siya ng Panginoon. But after the humbling experience si Joseph, makita niyo kung paano pa ang Panginoon ginamit siya. Another thing na makikita natin dito, if you want continuously na experience ang provision ng Panginoon, you ought to seek God first. Amen? Okay pa ba kayo? Okay? Buhay pa ba? Okay? We ought to seek God first. Okay? God first. Ang sabi yan sa Matthew 6:33, tingnan nyo dito, ginagamit ko yung mga but seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. All these things shall be added unto you. Okay, tingnan nyo yung pattern. Ang pattern dito, yung God's purpose first, okay, God's kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito yung pattern. Gusto mo ng provision, then you need to have purpose. Ano yung purpose na yan? That is God's purpose. Ang purpose ng Panginoon is always for saving the lost. Always for strengthening, mag-grow yung Patungkol ito palagi sa tao ng Diyos. Patungkol ito palagi sa church. Patungkol ito palagi sa paano pa mas maraming maligtas. And kung may purpose nakita mo yan, you need to pursue their purpose. Wag mong iwawala yan. Palagi mong ilalagay yan sa lahat ng plano mo. Hanggat kaya mo, hanggat may lakas,
Make sure that for you're pursuing the purpose of God, then you will see the provision of God. Amen? Amen? Palaging ganyan. Pag pinarioritize natin, when we prioritize God and His purpose, saka lang natin ma-experience yung blessing ng Panginoon. But if you will not prioritize the purpose of God, you will not prioritize God, you will not experience the hand of God in providing your needs. Okay? Ang pinaka-consistent flow ng provision ng Panginoon, simple lang. Okay? God's provision consistently flows in the direction of His will. Ulitin ko, God's provision consistently flows in the direction of His will. Lahat ng provision ng Panginoon, nakatuon yan para gawin mo yung kalooban ng Diyos. Hindi ka ibibless ng Panginoon kung wala ka sa kalooban ng Diyos. Amen? Kuha niyo po? So gusto natin ng blessing, i-pursue natin, no? Let's continue fulfilling His purpose. The issue is not whether God provides. It is, are we still walking in what God started? It is in walking or doing God's purpose. So, ang issue talaga dito is hindi yung hindi yung Lord, kaya mo bang mag-provide? Sino sa inyo, parang feeling nyo, hindi kayo pinakikinggan ng Diyos sa prayer? Huwag nyo na lang itaas, ano? Sino sa inyo na-experience yun? Parang, Lord, bakit ganon? Yung iba, binibless ako, hindi. Lord, bakit ganon? Parang hindi naman totoo yata yung Philippians 4:19. Lord, bakit hindi naman yata totoo yung nagkikare ka sa akin? Sa totoo lang, lahat yun totoo. Ang tanongin mo yung sarili mo, am I walking in God's purpose? Am I walking in God's purpose? Sometimes may mga bagay na nakakapagod, may mga things na sometimes but alam nyo, isang katuwan lang, isang kagalakan. If you accomplish something for God's purpose. Kahapon kasama ko sila Brother Silito, Brother Joben, saka si Missionary Irby. Alam ko, sacrifice kami lahat, no? Kasi tulog muna, tapos biyahe, tapos pagdating namin doon tulog, tapos nandun na kami sa harapan ng church, pero tulog lang kami dahil wala namang tao doon sa church. Then, serve kami ng start kami ng around 8 yata, 8:30 somewhere, or 9. Then nagano kami ng simpleng lesson, Sunday school lesson, saka parang isang lesson at tapos isang preaching. Then alam niyo isang bagay, nakakatuwa dahil parang it worth it because sabi ng mga pastors na nakapakinig, sabi nila, Pastor, kasi nung time na it's nag-CR ako, nagpalit muna ako ng damit. Then sabi nila, nag-uusap-usap sila, Pastor, we are blessed doon sa naging outcome nitong natin. And sabi nila, Pastor, marami pa dito na hindi pa nagsusupport ng mission. Kung mag-ano uli kami, gagawa kami ng isang magkakaroon uli ng gathering with the other pastors. Then if you could come. At sabi ko sa kanila, kahit wag niyong isipin yung gagastusin namin, as long na we could preach, we could be a blessing, kahit sang sulok yan na Pero alam niyo, nakakatuwa na sabi nila, Pastor, wala nang, kung naalala niyo dati, may malaking church, I will not mention the name of the church sa Baguio, pero dati merong isang malaking church doon na nagkakaroon ng world mission. Hindi ko alam kung alam niyo, Doc Arvin, yung pero pag sinabi ko sa inyo, malalaman niyo yung church na yon. A big church, kilalang-kilala yung church na yon. Pero nakakalungkot daw, sabi nila, marami sila doon na malalaking churches. May mga property ng mga churches, pero walang gaanong nag-emphasize sa world mission.
Sabi ko kahit na magsimula lang tayo doon sa mga maliit na grupo. Okay? Alam nyo, may blessing in fulfilling His purpose. Alam ko, pag ginagawa natin to, ang church, i-bless pa rin ng Panginoon. Amen? Number 2, let us not be weary in sacrificing. Let us not be weary in sacrificing. Galatians chapter 6 verse 9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Okay? Sometimes may mga fatigue, may mga physical fatigue or may mga fatigue, no? May mga na cost ng physical labor. Pero alam niyo kung minsan isang mga bagay na kailangan natin ng Galatians 6:9, sino sa inyo meron ng weariness because of the promise na para bang ang tagal ng promise dumating? Amen? Yung ang nakakapagod ko minsan, yung weariness of repeated sacrifices and yet delayed reaping. Okay? Nadidelay yung reaping. Pero alam nyo, ang weariness is, kung titingnan natin, ang weariness is not really yung weakness. Kundi, sometimes na lang tayo, nadi-discourage lang tayo dahil wala tayo, hindi kagad tayo nakakakita ng result. But listen, basahin uli natin yung Galatians 6 verse 9. Let us not be weary and in well-doing, for in due season. Okay? Lagyan nyo ng guhit yung word na in due season. Sometimes nakakapagod ang mag-sacrifice, doing the things of the Lord without any result na nakikita, pero tandaan natin, in due season. Pag nagtatanim ba kayo, agad may bunga? Hindi. Pag nagtanim ka ng no, ilang taon bago magbunga yung nyug. Okay, pag nagtanim ka ba, tumubo yung nyug agad-agad, bukas may nyug na ako. Hindi pwedeng magkaroon ng nyug agad-agad. Amen? Palalakihin mo pa yan. Then after that, pag lumaki yan, hindi ibig sabihin na malaki na yan, may bunga na yan, hihintay mo pa na mag-mature enough yung pinakapuno para magkaroon ng bunga. So merong sacrifice, but sacrifice is not subtraction. Ang sacrifice is sowing. Amen? Pag nagsasacrifice ka, you are not subtracting something. Hindi ka nawawalan. Nagtatanim ka. Because every time na nagtatanim ka, may mga ibang tanim na ang bilis magkaroon ng bunga, may mga ibang tanim na matagal. Pero kung sino yung matagal na bunga, yun ang pinakamarami. Amen? Madali lang umani sa okra. Madali lang umani sa beans. Madali lang umani sa Magtanim ka ng mga halaman na maliliit, madali lang umani dyan. For several days, several months siguro, na yan. Pero pag tinanim mo, puno. Amen? Years ang hintayin mo. But once na nagsimulang yan, alam nyo, kung meron lang tao dito na maraming lupa, magtanim ka lang ng mangga. Kung marami kang lupa, magtanim ka ng mangga, tapos meron lang mag-aalaga ng mangga mo. Imagine mo, once na nagbunga yung mga mangga na yun, tapos may marunong mag-alaga niyan, every year, either once or twice, mag-harvest ka ng mangga. Matagal mag-invest sa sowing. Pero grabe pag mag-reaping. So let us not be weary in well-doing, in sacrificing, because someday we will reap. 2 Corinthians chapter 9 verse 6, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Sowing and reaping, amen? Pero dito makikita natin dito, yung nakadepende, your reaping depends on your sowing. He that soweth sparingly, he that soweth ng konti lang, konti din ang anihin. But he that will sow bountifully ng marami rin ang anihin. Pero tandaan natin ito, magtanim ka lang na magtanim. Huwag kang magsawang magtanim, amen? Amen? Okay? Mayroong result, sometimes mabilis, pero may mga result
Matagal, pero maganda, ang napaka-tindi ng result na yan. Just so. At the same time, ito yung isang bagay na gusto kong ilagay sa inyong isipan. Do not stop sacrificing. Why? Because God will never forget your labor of love. God will never forget. Narinig na natin to. Ini-emphasize ko na lang yung mga verses ng Hebrews chapter 6 verse 10. For God is not unrighteous to forget your labor, your work and labor of love, which ye have showed toward this name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Listen, hindi makakalimutan ng Panginoon ang inyong mga sacrifice. Pero gusto ko lang makita, may makita na sa inyong dalawang bagay po, no? So, dalawang bagay na gusto ko makita ninyo dito sa verse na to. First, make sure that your labor is done as labor of love. Amen? That we are doing it for the Lord and for the ministry, not because we want something. Amen? Okay, listen. Bakit ka nagbibigay sa faith promise? Nagbibigay ka ba sa faith promise? Nakala mo, Lord, pag nagbigay ako sa faith promise, ano yan parang insurance yan, mas malaki ang balik. Kung yan ang tingin natin, hindi insurance ang Panginoon. Okay? Kung tingin natin para may babalik sa atin palagi na then hindi yan labor of love. That is, lang yan, parang ordinaryong pagtatabi ng pera. Parang ordinaryong insurance. Parang ordinaryong, para kang nagsasabi, Lord, eto yung pera ko, patubuin mo to. Hindi yan labor of love. And sometimes, nagkakamali tayo kapag yan ang pinakamotibo natin. Make sure everything you're doing is because of the labor of love. Alam niyo kung bakit mahirap tayo magbigay? Mahirap tayo mag-sacrifice? Hindi naman natin, wala yung love eh. Pasensya na po, pero kapag meron talaga yung love, hindi mo mapipigilan yung sarili mo muna magbigay. No? Diba? Yung mga kababayan, kapag mahal mo yung babae, hindi mo iniisip para lang makabili ka ng bulaklak, hindi ka kakain for several. At iyan mo yung, dati ang ginagawa ko, yung baon ko talaga, hindi ko talaga no? Kasi, imagine mo, nagwo-work ako, ang lit-lit ng allowance ko, ang lit-lit ng then, kailangan kong hindi kumain para lang makabili ng Toblerone. Amen? Alam mo yung sacrifice, kung meron kang gustong ipakita na is, hindi mo iisipin yung sacrifice eh. You are doing it out of love. Walang magulang na magsasabi someday sa mga anak, anak, sisingilin ko na yung mga nag-aral ka, di ba? Nag-graduate ka, di ba? Okay? May trabaho ka na, di ba? O sisingilin ko na lahat yun. Ililista mula diapers, gatas. Hindi ganun ang magulang eh. Amen? Ang magulang, ginawa namin yan out of love, wala kaming iniintay na kapalit. Pero sana naman, mahalin nyo kaming magulang. Amen? Okay? But we are doing it, sana bumalik din, mahal namin kayo, kaya namin ginagawa, sana gawin din nyo rin ito dahil sa pag-ibig sa inyong magulang. Second, we cannot see the result at once, but God promised not to forget your labor of love. So, make sure na ito ay galing sa pag-ibig. At the same time, make sure, makita nyo ito na hindi makakalimutan ng Panginoon ang labor of love. Once na ginawa mo yan because of Him, tatandaan niya ng Panginoon. In due season, you will reap if you paint not. God provides kapag out of love. Another thing, God provides through ongoing sacrifice. Ongoing sacrifice. Ano ibig sabihin ng ongoing sacrifice? Kapag diretso ka pa lang, continuously nagsasacrifice. Sa 1 Kings chapter 17 verse 14. 1 Kings chapter 17 verse 14, For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth up rain. Listen. Anong promise ng Panginoon? Every mealtime, merong provision. If pakakainin niya si Elijah. Nakuha niya?
Ang promise, ganito yan ha, yung ibig sabihin niya na, sabi niya, ang promise ng Panginoon doon sa widow woman, bibigyan kita palagi ng meal kung pakakainin mo si Elijah. So ibig sabihin continuously. If she will stop, wala na rin yung blessing. Kaya nga gusto natin ng continuous blessing, it must be ongoing sacrifice. Another thing, God's provision is connected in persevering and enduring sacrifice. Okay, God's provision is connected in persevering and enduring sacrifice. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 36, for ye have need of patience, that after ye have done the will of God, nagawa mo yung kalooban ng Panginoon, exercise mo yung patience because ye might receive the promise. Kapag alam niyo yung isang bagay na makikita natin dito, ang promise ng Panginoon is, hayaan mo lang, no? Kapag nagawa mo na, exercise the promise, the patience. Endure, persevere, because you will receive the promise. Amen? Ang Panginoon nga sa Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is sat down at the right hand of the throne of God. He endured the cross for us. He endured the cross for one thing. Dahil naniniwala ang Panginoon na once na in-endure niya yung cross, everybody na mananampalataya sa Kanya will be saved. Yung lahat ng mga bisita po natin na naririto ngayon, gusto mo pong magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, ang Panginoon nag-endure siya ng cross, in-endure niya yung sacrifice sa cross just for you and I na maligtas. Kung tatanggapin natin siya bilang tagapagligtas. And sana tanggapin mo siya mamaya. So ano yung una? Okay, so ano na ako dito sa point number 3? Let us continue fulfilling His purpose. Let us not be weary in sacrifices. And lastly, let us desire to do more for God. Let us desire to do more for God. Hindi ko nababanggitin yung mga ibang mga talata rito, but let me end in Isaiah chapter 40 verse 31. Okay, Isaiah chapter 40 verse 31. Basahin nga natin ang sabay-sabay. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Okay? Alam nyo, gustong-gusto ko yung verse na to na bigyan ako ng strength ng Panginoon as eagles. Yung kahit natatakbo ka, kahit na may ginagawa ka, hindi ka mapapagod. Pasensya na, meron pala akong isa pang babanggiting verse. Connected dito. Exodus 19 verse 4. Exodus 19 verse 4. Pakiano nga lang Brad yung Exodus chapter 19 verse 4. Okay, basahin din uli natin. Ye have seen what I did unto the Egyptian, and how I bear you on eagles' wings and brought you unto myself. Okay, listen. Personally, bakit ko gusto na, because I want to experience yung God's provision continuously. First is I want to fulfill His purpose. At sana as a church, we ought to fulfill God's purpose in our life. Especially yung purpose na gusto ng Panginoon gamitin tayo for the sake of the lost. Amen? And let us not be weary in sacrificing. Huwag tayong makontento lang. But let us do more for God. Let's soar high for God. Pero itong gusto kong maging conclusion dito sa point number 3 kasi hindi ko naman di-discuss yung kabuuan. Ayaw kong gawin na lumipad mag-isa. Ayaw kong lumipad na gawin ang isang kalooban ng Panginoon according to my yung limited capability. Gusto ko itong sabihin yung pinakadulo na gusto ko lang I want to soar high on God's wings. Alam niyo ibig sabihin ng soaring on God's wings? Balikan lang natin yung Exodus chapter 19 verse 4.
Ang sabi dito, how I bear you on eagle's wings. Anong masarap, Brother Maning? Lumipad mag-isa with eagle wings? Kapag may eagle's wings ka, ang sarap lumipad, ano? Nakakita na kayo ng paano lumipad ang kalapate? Paano lumipad ang kalapate? Hindi yung kalapating mababang lipad, kalapate. Mayroong iba kagad, ibang tiniano, no? Okay, yung kalapate. Pag lumilipad ang kalapate, hindi siya pwedeng humintong kumampay. Mabilis yan. Lalong-lalo na yung hummingbird. Ang hummingbird parang bubuyog, hindi mo na makita yung pakpak. Hindi siya pwedeng humintong magkampay ng pakpak. But ang eagle kakaiba. Ang eagle, pag kumampay yan, pwede siyang humintong kumampay and yet hindi nahuhulog. Pag humintong kumampay ang hummingbird, hulog yan. Pag humintong kumampay ang tag dito yung kalapate, hulog yan. Pero ang eagle, pag humintong kumampay, pwedeng mag-stay yan sa ere na hindi kumakampay, pero hindi nahuhulog. Alam nyo, gusto kong maging eagle, pero I realized this morning na mas gusto kong nakasakay sa eagle. Iba yung ikaw yung lumilipad sa sarili mong kalakas. Sometimes marami sa atin nakadepende sa sarili nating lakas. Sometimes, magaling ka kasi. Ang dami mo kasing alam. Kaya maraming mga bagay ka nagagawa, pero sabihin ko sa inyo, someday, one of this day, mapapagod ka. One of this day, bibigay ka. One of this day, mababurn out ka. One of this day, hindi mo na kaya. One of this day, magsasabi ka, kahit na ang dami mo nang nagawa, Lord, I want to quit. Why? Kasi mag-isa kang lumilipad. Samantalang pwede naman palang, Lord, ayoko ng eagle's wing. Gusto kong lumipad kasama mo, nasa nakasakay. Ang sabi niya, I bear you on eagle's wings. Nilagay sila ng Panginoon sa likod niya. Hindi nakakapagod kung sumusunod ka lang. Tingnan niyo to, no? Magaling ka, meron kang skills, meron kang education, marami kang potential, pero useless yan kapag hindi mo kasama ang Panginoon. Pero ilagay mo yung sarili mo sa Panginoon. Alam nyo, magugulat ka, Lord, ang dami ko pa palang magagawa kapag nasa likod mo ako. Ang dami ko pa palang magagawa kapag binibit-bit mo ako. Dahil hindi ako napapagod basta-basta. Hindi ako nag-aalala basta-basta. Dahil kasama kita. At lahat ng meron ako nagagamit ko for your purpose. And by the way, ito lang yung ano. Sino sa inyo gusto nyo lumipad mag-isa katulad ng agila? Or sino sa inyo gusto nyo kayo ay lilipad na nasa likod ng Panginoon? Anong gusto nyo? Yung una o yung pangalawa? Pangalawa. Pag sinabi mo, Pastor, gusto ko yung pangalawa, ito naman yung consequence nito. Pag ikaw ay sumakay sa likod ng Panginoon, ano ibig sabihin nun? Huwag kang magreklamo, pupunta siya sa gusto niyang puntahan, hindi sa gusto mong puntahan. Amen? 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 Pupunta siya dahil gusto mong sumakay, sige sakay ka. Pero hindi sa gusto mong pupunta natin, pupunta tayo sa gusto ko. According to His purpose. Pero itong isang joy. Ma-experience mo at marirealize mo at the end of the day, yung mga bagay na gusto mong gawin, nakala mo ang ganda, yung pala may mas maganda pa kapag nakasakay ka na. Akala mo yung magandang things na ma-accomplish mo, akala mo yun ang pinakamaganda. Pero na hindi mo alam, ang Panginoon, meron siyang ibang dadaan ng lugar na hindi mo ine-expect. Meron siyang mga things na gagawin, but along the way, you will experience. Sasabi mo sa Panginoon, Lord, ang sarap pala na nakasakay sa'yo, dahil hindi ko nagagawa yung gusto ko, pero nagagawa ko yung gusto mo, and na ma-realize ko
na ang provision mo is according to your purpose. At lahat ng power mo, yung power niya to do something in your life, maka-accomplish niya. Why? Kasi nakasakay ka. Kasi willing ka na sumunod sa Kanya. I pray na kung may gagawin ng Panginoon sa buhay natin, this is not just something about sa building natin, about sa property, pero gusto kong ma-experience ng church, ma-experience ng bawat isa na sumakay sa likod ng Panginoon. Amen? Amen? Dito lang tayo. Sabihin ko sa inyo, kung nakasakay lang sana tayo sa Panginoon before, hindi na sana tayo nakagawa ng wrong decision. Kung nakasakay man lang sana tayo palagi sa ng Panginoon, marami sanang na hindi nangyari, hindi yung magagandang bagay na nangyari sa buhay natin, sana hindi nangyari yun kung nakasakay lang tayo sa likod ng Panginoon. Amen? Kaya maganda sumakay lang tayo sa Panginoon. Amen? Kaya ayoko na ayoko na lumipad na bilang agila. Kasi baka maging mayabang lang. Gusto kong lumipad kasama ng Panginoon sa wings ng Diyos. Pwede tayong tumayo lahat, magkaroon tayo ng short invitation. Hindi ko alam kung saan part ng message kakinausap ng Panginoon, but ang pinakaano dito is, if you want God's power, if you want God's provision to continuously be yung experience o makita sa buhay mo, continue fulfilling His purpose. Do not be weary in sacrificing or doing His will. At i-desire mo to do more for God. Not hindi yung gagawin mo lang ito na ikaw lang, kundi, Lord, I want to be on your wings. I want you to bear me on your wings. At sana gagawa tayo ng decision na, Lord, gusto kong may ma-accomplish sa buhay ko. So habang tumutugtog ating pianist, hindi na natin patatagalin. If God spoke to your heart, pwede kang pumunta dito sa harapan. You can kneel down. Dito sa church, pinapractice natin na pag-kneel down, whether you are member or non-member, you are visitor, pwede tayong mag-kneel down. Kausapin natin ang Panginoon and ask God. Ask God. Siguro, pagod na tayo, burnout na tayo, pero sinasabi lang ng Panginoon, hindi mo naman kailangan mapagod. Pwede kitang dalhin sa likod ko para ma-accomplish ang aking purpose at magawa ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. At kung meron man dito hindi paligtas, meron man dito mga attender na wala pang katiyakan ng kaligtasan, God, ang Panginoon mismo personally, He endured the cross. Hindi siya nagsawa na gawin ang kalooban ng kanyang Ama sa langit. Even yung sakripisyo sa cross for one purpose, just to save us. At kung meron man dito na wala pang katiyakan ng kaligtasan, kailangan mo ang Panginoon Jesucristo. Gusto namin ipakita sa iyo at i-share sa iyo kung paano mo tanggapin si Jesus Christ. Meron ba dito na wala pang katiyakan ng kaligtasan? Taas mong kanang kamay mo, bibigyan ka namin ng counselor para i-share sa iyo kung paano mo tanggapin si Jesus Christ. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Meron ba? Meron ba? Okay? Sa ating mga members sa church, nararamdaman nyo na ba yung pagod for 45 years? Nararamdaman nyo ba yung every year may sacrifice tayo? May mga giving tayo? Aminin natin, nararamdaman natin, napapagod tayo. Pero ang gusto ng Panginoon, sabi niya, hindi mo kailangan mapagod. This time, sumakay ka sa likod ko. This time, hayaan mo akong kumampay ng pakpak. At ang gagawin mo lang, sumunod. Ang gagawin mo lang, magtiwala. Ang gagawin mo lang, gawin kung ano ang sasabihin kong gagawin mo. And it will be easy. At makikita mo yung power of God working in your life. So tayo po'y manalangin. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, ng message.
Maraming salamat po for your giving us every opportunity, Panginoon, na makakarinig na inyong salita. At ganoon din po, Panginoon, maraming salamat for another thing, Panginoon, na pwede naming matutunan mula sa inyong salita at makita namin, Panginoon, ang inyong pag-work sa aming mga buhay. Lord God, dalahin ko po na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng patuloy na wisdom. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kami po ay mag-grow sa aming mga Christian life at hindi kami magsawa in doing your will, Panginoon, sa buhay namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, that we will entrust everything to you, Panginoon. At maniniwala kami, Panginoon, na someday, if we will not pain, if we will not stop, we will not be weary, we will reap someday. At alam namin, Panginoon, na kayo pong Diyos na nangako nito. At tulungan niyo po kami na magkaroon ng patuloy na kalakasan at magawa namin, Panginoon, ang inyong kalooban patuloy sa aming mga buhay. Ito na po aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Okay, so pwede tayong maupo lang saglit. Okay, merong kitchen crew meeting sa lahat po na gustong mag-join sa kitchen crew sa youth camp natin. May meeting po after the Sunday school together with Sister Tere. Okay? At dito magkaroon tayo ng special offering for the sa ating youth camp, amen. Okay, may naiwan pang 60,000. Sana mabuo natin 'yan bago meron pa tayo hanggang next Sunday. Okay? So 60,000 by faith. Ako personally nag-opening din at the same time meron din akong binibigay na sacrifice. So I pray na bawat isa din sa atin, makapagbigay. Okay, sige po. So tayo po ay mag-pray. Pag-pray natin ating special offering for our youth camp. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message, Panginoon. At ganoon din po, maraming salamat din po sa opportunity na kami po ay makapagbigay. Lord God, I pray na mabuo namin, Panginoon, yung 100,000 na pwede naming maitulong, Panginoon, sa aming youth camp. We know, Panginoon, that yung sacrifice na ito will do something, Panginoon, sa heart ng mga young people namin. And I pray na makasama po yung mga karapat-dapat, Panginoon, ng mga young people at the same time, ma-accomplish ito, Panginoon, na may mangyari, Panginoon, sa buhay ng mga young people na ito, na someday makita namin na meron sa kanilang tawagin sa inyong gawain at magkaroon sila ng good foundation, Panginoon, sa kanilang Christian life, na someday, whatever their profession or occupation someday, ay magamit nyo pa rin po para sa glory po ninyo. Pagpalain nyo pang lahat na ito sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen.